Hello guys! Welcome back po ulit sa ating YouTube channel. So this time ay bumalik tayo sa gold. So ang time natin guys ay almost 8 in the evening na po. Specifically 7:56 in the evening. So sa gold pa rin po tayo. Okay, so as to this moment, nagkaroon dito ng engulfing bar. So dito downtrend, tapos ang next bar ay in-engulf na yung previous na bar. At nagkaroon tayo ng engulfing bar dito. Okay? So, ito ay indication na parang reversal siya. So, from downtrend to uptrend. Pero it's not 100% guaranteed na reversal na talaga. So, this is some of the indicators uh, to tell whether whether the gold is downtrend or uptrend. So if you want to trade this one guys, say for example, magbabay ka po dahil sa engulfing bar na to, at saka nag-change color din ang Heikin Ashi natin. So if you want to buy this one, so buy, then put your stop loss here below this bar. Ganyan lang. Para just in case, if mali yung engulfing bar na to, syempre maliit lang yung loss natin hanggang dito lang. Okay? So yan lang yung tip ko sa inyo. So especially if we are trading the gold, kasi napaka-volatile talaga ng gold. Okay? So as of now, hindi ako nag-buy simply because if we are going to look this one in the higher time frame, in the 1 hour time frame, as you can see, okay, so 5 bar na po ang red candle na to. So that indicates na downtrend po siya sa longer time frame dyan. Pero if we are going to look this one at the 1 minute time frame, yan, so nagkaroon siya dito ng engulfing bar. Okay, posible na tataas siya. Okay, so just like this one in the previous candle, so this one right here, so ito yung last bar, tapos pagkatapos niyan ay nagkaroon dito ng engulfing bar. So ibig sabihin yung candle na to ay in-engulf ng next na candle. Ibig sabihin mas malaki pa ang next candle kaysa sa previous na candle. In-engulf niya. So ibig sabihin isa yan sa indication na pa-uptrend. So as you can see, after this one na in-engulf niya, ay tumaas siya. Diba? So that's one way. Okay? So right here, diba, pareho lang to. Itong nangyari dito at saka dito ay the same lang, diba? Pero tignan natin yung mga kasunod na bar. So after dito, may blue na bar, blue, 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 blue. Pero tingnan nyo to, blue, blue, tapos na may red, red. Diba? Nakuha ninyo? So dito, after ng engulfing, blue, 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 blue. Dito, engulfing, blue, blue, tapos red, red. So ano kaya nangyari dyan? Posible na dahil dito. Dahil sa higher time frame, 1 hour, ay pa-downtrend siya. Okay? So, dapat din natin guys, importante din guys no na multiple time frames yung titignan natin sa 1 hour, 1 minute, 5 minutes. So, dapat importante din na matignan natin yun. Baka nag-buy ka tapos yung trend niya pala ay pa-downtrend.
Diba? So, tingnan natin ulit ito sa 1 minute time frame. Okay, so binawi niya guys. From here, nag-blue na naman na candle. Okay? So, yan. Nag-blue pa nga. So, 8 in the evening, palapit na talaga yung New York session natin. So, ano to guys, what will happen? Downtrend siya dito. Diyan. Pero, baka sa lower time frame ay nag-uptrend na. Okay? So, yan. So, kung bumili tayo dito guys, after ng engulfing bar na to, so kumita na po tayo dito. Pero yun na nga guys. So, ayaw natin mag-trade kasi sa higher time frame ay downtrend siya. Pero dito, parang nag-uptrend na siya guys. So, ang kasunod ng red, after this one, mayroon tayong malaking uptrend na bar. Yan. At also, coming na po ang New York session. Okay? So, parang yung mga oras na to, 8 to 9, crucial yung mga oras na to guys kasi pabukas kasi yung market ng New York. So, kapag bumukas yung market na yon, magkakaroon ng bahagyang volatility. Okay? So, maaaring ma-hit yung mga stop loss natin dahil sa napakalaki ng volatility sa opening po ng session, whether it is London or New York session. Okay? So, right now, hindi muna tayo nag-trade. Yun na nga, downtrend siya sa higher time frame at saka ayaw natin matalo guys. Ayaw ko talagang matalo. So kahit stop loss nga, minsan nang hinayang ako kapag na-hit yung stop loss natin. So tignan natin yung account history. Okay, so may profit na tayo na 11 and 63 cents, $11.63 na tayo. So simula pa to noong Lunes. Nag-start tayo mag-trade sa Lunes. Yung deposit natin ay $85, 85.40. At ngayon nasa $97 na tayo. Dahil nagkaroon tayo ng profit na $11.63. Okay, so that is equivalent to 5,000 na capital. So sa 5,000 na capital natin ay multiply nga natin sa dollars in peso. 11.63 times ang peso ngayon ay 50, lagyan na natin ng 55. Okay, so kumita na po tayo ng 639 in 3 days. So goods na po to guys kasi sino pang magbibigay sa iyo ng 200 per day na extra income na aside sa ating regular na work. Okay, so sideline talaga to guys. Okay, napakadali lang ng sideline na to kasi hindi na natin kailangan pa umalis ng bahay or mayroon pa tayong gagawin or ibibenta. So wala na. So all we have to do is to trade. Yun lang. Mag-trade lang po tayo using our internet and laptop. Okay? So that's it guys. So stop na muna ako kasi may kukunin lang ako. Pasensya na. So balik tayo mamaya. Okay, bye-bye.